Elena, ibigay mo sa akin ang passbook at ATM card mo. Po, iyan ang unang-unang hiling sa akin ng biyenan kong babae, 7 araw pa lang matapos kaming ikasal. 10 taon na akong empleyado ng gobyerno. Dahil sa kasipagan ko, nakapag-ipon ako ng 6 na milyong piso at nakabili ng sarili kong condo unit. Ngunit para sa biyenan ko, tradisyon daw sa pamilya nila na ang nakatatanda ang humahawak ng pera. Ibigay ko raw sa kanya ang lahat ng aking pinaghirapan. Si Christina po, ibinigay din niya sa inyo. Tanong ko, tinutukoy ang asawa ng aking bayaw. Biglang sumama ang timpla ng mukha ng biyenan ko. Kadugo namin si Christina, ikaw tagalabas ka pa rin. Naghahanap ako ng tulong sa mga mata ng aking asawa. May punto si Mama Elena. Ibigay mo na lang. Hindi kailanman pumanig sa akin ang asawa ko. Nang gabing iyon, nag-empake ako ng mga gamit sa isang maleta. Sa oras na lumabas ka sa pinto na, yan, huwag ka nang magpapakita sa pamilyang to. Tinalikuran ko ang mga sigaw ng aking biyenan at lumakad papalabas sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan, may 79 na missed calls ako mula sa aking asawa. At doon, natuklasan ko ang isang katotohanang yumanig sa buong pagkatao ko. Mayroon palang 6 na milyong pisong loan na nakapangalan sa akin at bago pa man kami ikasal, nailipat na pala ang buong halaga sa bank account ng aking bayaw. Sinubukan ng pamilya ng asawa ko na ipatawag ang lahat ng kamag-anak para ako ang idiin. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang magsasalita. Tiyo, bago niyo po ako husgahan, tingnan niyo po muna ito para malaman natin kung sino talaga ang dapat humingi ng tawad. Ang mga dokumentong inilabas ko ay naglalaman ng listahan ng 32 milyong pisong utang ng aking bayaw. At sa araw na iyon, nalaman ko rin ang isang madilim na sikreto ng pamilyang ito na itinago sa loob ng 32 taon. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa pamilyang ito bago magsimula ang kwento? Pindutin nyo na ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood para mapuno ng biyaya ang inyong lugar. 1 linggo pa lang ang nakalipas mula nang idaos ang aming kasal. Magkakasama kaming lahat sa sala ng bahay ng mga biyenan ko para sa hapunan. Nagluto ang biyenan kong si Aling Teresa ng paborito niyang kare-kare at adobo na nakahain sa mesa. Bilang bagong manugang bawat subo ni Elena, ay sinasamahan niya ng papuri kung gaano kasarap ang pagkain. Bawat papuri niya ay sinusuklian naman ni Aling Teresa ng isang matamis na ngiti. Pagkatapos ng hapunan at pagkatapos kong maghugas ng mga plato, tinawag ako ni Aling Teresa para umupo sa sofa. Ang asawa kong si Marco ay nakaupo sa sahig sa harap ng telebisyon, nanonood ng isang comedy show. Ang bayaw kong si Paulo at ang asawa niyang si Christina ay abala sa kani-kanilang cellphone. Inilapag ni Aling Teresa ang tasa ng tsepa at nagsimula ng magsalita. Elena, alam mo sa pamilyang ito, tradisyon na namin na ang nakatatanda ang namamahala sa pera ng buong pamilya. Nagtaka si Elena at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Laking gulat niya sa sumunod na sinabi ng kanyang biyenan. Kaya ibigay mo sa akin ang passbook at ATM card mo para ako na ang hahawak para sa inyo. Biglang tumahimik ang buong sala. Tanging ang tawanan mula sa telebisyon ang maririnig. Hindi makapaniwala si Elena sa narinig niya. 1 linggo pa lang siyang kasal, pero hinihingi na agad ang kanyang passbook at ATM. Sinubukan ni Elena na ngumiti at magtanong, Nay, si Christina po ibinigay din niya sa inyo ang sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Aling Teresa, pero agad din itong bumalik sa isang malambing na ngiti. Freelancer si Christina Iha. Pabago-bago ang kita niya kaya walang kasiguraduhan. Pero ikaw, empleyado ka ng gobyerno. Iba ang sitwasyon mo. Naramdaman ni Elena ang panlalamig sa kanyang dibdib. May pakiramdam siyang hindi ito patas, pero bilang bagong salta sa pamilya, mahirap para sa kanya na tumutol agad. Tumingin si Elena sa asawa niya. Si Marco ay hindi man lang inaalis ang tingin sa telebisyon, tikom ang bibig. Walang sino mang kumampi sa kanya. Napabuntong hininga si Elena sa kanyang isipan. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Bagong kasal pa lang sila. Konting tiis pa, sabi niya sa sarili. Nay, pag-isipan ko po muna. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Aling Teresa pero hindi na niya ito pinilit pa. Sige, pag-isipan mong mabuti. Isang nakakailang na katahimikan ang bumalot sa kanila.
Tumayo si Elena at nagpunta sa banyo. Sa harap ng salamin, hinugasan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Ang kanyang refleksyon ay mukhang maputla. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kabigat ang kanyang pakiramdam. Paglabas niya ng banyo, napansin ni Elena ang mga litratong nakasabit sa pader. Puno ito ng mga family picture. Litrato ni Paulo noong binyag niya noong elementary graduation, noong pumasok sa militar at mga litrato mula sa mga bakasyon. Kapansin-pansin na napakaraming litrato ni Aling Teresa kasama si Paulo. Ngunit ang kakaiba, wala ni isang litrato ng asawa niyang si Marco. Magkapatid sila pero bakit puro litrato lang ng bunso ang nakasabit? Bumalik si Elena sa sala at maingat na nagtanong kay Aling Teresa. Nay, nasaan po yung mga litrato ni Marco noong bata pa siya? Agad na sumama ang timpla ng mukha ni Aling Teresa. Nilapag niya ang remote control sa sofa. Nawala lahat noong lumipat kami ng bahay. Ang boses niya ay mas matigas kaysa dati. Gusto pa sanang magtanong ni Elena pero pinigilan siya ng matalim na tingin ng kanyang biyenan. Hinayaan na lang niya ito. Gabi na. Bago matulog, dumaan si Elena sa pasilyo para magbanyo nang may marinig siyang boses mula sa veranda. Si Paulo pala. May kausap siya sa telepono sa mahinang boses. Gamitin mo na lang ang pangalan ng hipag ko. Konting hintay na lang. Malapit nang maayos to. Napatigil si Elena. Pangalan ng hipag parang siya ang tinutukoy. Kumabog ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, lumingon si Paulo. Nagtama ang kanilang mga mata at dali-dali niyang ibinaba ang telepono. Ay Ate Elena, ginulat mo naman ako, sabi niya na may pilit ng ngiti. Kaibigan ko lang pinag-uusapan namin yung negosyo, hehe. Ang tawa ni Paulo ay halatang hindi natural. Nakaramdam si Elena ng kaba pero sinubukan niyang balewalain ito. Isang linggo pa lang siya sa pamilya. Hindi magandang mag-isip ng masama sa kanila. Sinabi niya sa sarili na baka masyado lang siyang praning. Ganun ba? Mukhang seryoso yan Pilit nang ngumiti si Elena at nagpatuloy papuntang banyo. Isinara niya ang pinto at umupo sa takip ng inidoro. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sinabi ni Paulo. Gamitin mo na lang ang pangalan ng hipag ko. Malapit nang maayos to. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ipinilig ni Elena ang kanyang ulo. Nag-o-overthink ka lang, sabi niya sa sarili. Praning ka lang dahil bagong kasal ka. Nang gabing iyon, hindi agad makatulog si Elena. Ang likod ng asawa niyang mahimbing na natutulog at humihilik sa tabi niya ay tila naging estranghero. Bakit parang ang lungkot-lungkot niya kahit isang linggo pa lang silang kasal? Pumasok ang sinag ng buwan sa bintana. Tumingala si Elena sa kisame at bumuntong hininga. Okay lang to. Magiging maayos din ang lahat. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin mapakali si Elena. Ang usapan ni Paulo sa veranda ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng gamitin mo na lang ang pangalan ng hipag ko? Napagpasyahan niyang tanungin ng bahagya ang kanyang asawa. Isang gabi, habang silang dalawa na lang ang natira at nakahiga sa kama, maingat na nagtanong si Elena. Mahal, ano bang pinagkakaabalahan ni Paulo ngayon? Narinig ko kasi siyang may kausap sa telepono gabi na. Hindi man lang inalis ni Marco ang tingin sa cellphone. May binubuong startup yung kapatid ko. Siguro mga investor ang kausap niya. Wala lang yon. Walang kabuhay-buhay ang sagot niya. Gusto pa sanang magtanong ni Elena, pero dahil sa tila naiinis na tono ng asawa, nanahimik na lang siya. Kinabukasan, habang naghahapunan ang buong pamilya, muling binuksan ni Aling Teresa ang usapan. Elena, napag-isipan mo na ba yung tungkol sa passbook? Napatigil ang kamay ni Elena. Para siyang nabara sa lalamunan. Nakangiti si Aling Teresa pero matalim ang kanyang mga mata. Gusto ko po sanang ako ang mag-manage ng sahod ko. Magbibigay na lang po ako para sa gastusin dito sa bahay. Sumama ang mukha ni Aling Teresa. Padabog niyang ibinaba ang kutsara. Kung manugang ka ng pamilyang ito, dapat sundin mo ang mga patakaran dito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Biglang nanlamig ang hangin sa hapagkainan. Si Marco ay nakayuko lang at kumakain.
Si Paulo ay nagkunwaring walang naririnig at abala sa cellphone. Biglang sumabat si Christina. Malambing ang boses niya pero halatang peke. Ate, mas madali kung ibibigay mo na lang. Si mama na ang bahala sa lahat. Noong una nanibago rin ako pero ngayon mas kampante pa nga ako. Tiningnan ni Elena si Christina. Ilang araw lang ang nakalipas nang sabihin ni Aling Teresa na hindi niya hiningi ang passbook ni Christina dahil pabago-bago ang kita nito. Pero ngayon, kung magsalita siya, ay parang ipinagkatiwala na niya ang lahat. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Kung sasagot pa siya, lalo lang lalala ang sitwasyon. Kaya yumuko na lang siya at nanahimik. Pagkatapos kumain habang naguhugas ng plato si Elena, may narinig siyang ingay mula sa sala. Natapunan yata ng sabaw ang damit ni Marco. Ano ba yan? Hindi ka man lang makapag-ingat? Malamig na sabi ni Aling Teresa. Sumilip si Elena at nakita ang masamang tingin ng biyenan niya kay Marco. Nakayuko lang si Marco at bumulong ng sorry po. Pero ilang sandali lang natapon naman ni Paulo ang hawak niyang baso ng juice sa sahig. Kumalat ito sa carpet. Inakala ni Elena na magagalit na naman si Aling Teresa. Pero iba ang naging reaksyon niya. Okay lang yan, bunso, malambing na sabi ni Aling Teresa. Stress ka siguro masyado nitong mga nakaraang araw. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang sahig at tinapik pa ang balikat ni Paulo. Huwag mong alalahanin, si Mama na ang maglilinis. Napatigil si Elena sa paghuhugas at pinanood ang eksena. Parehong pagkakamali, pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba ng trato niya sa dalawang anak malamig kay Marco pero puno ng pag-aalala kay Paulo? Tiningnan niya si Marco. Nagkunwari itong walang pakialam pero mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi. Nakaramdam ng kirot si Elena sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw at weekend na. Nagpasya si Elena na bisitahin ang parlor na pag-aari ng kanyang biyenan. Dahil unang beses niyang pupunta roon, mula nang ikasal nagdala siya ng isang basket ng prutas. Pagbukas niya ng pinto, napatigil siya. Ang parlor ay napakatahimik. May 6 na upuan pero iisa lang ang customer. Iisa lang din ang empleyado. Nakatayo si Aling Teresa sa counter at may kausap. Nang lumapit si Elena, narinig niya ang sinasabi ng empleyado. Ma'am, interes na lang po ba ulit ang babayaran niyo? Paano po yung principal? Nanlaki ang tainga ni Elena. Interes. May utang ba sila? Sa sandaling iyon napansin siya ni Aling Teresa. Agad na nagbago ang kulay ng kanyang muka. Dali-dali niyang sinenyasan ang empleyado na tumigil sa pagsasalita. O Elena, napadalaw ka. Anong meron? Ang boses ni Aling Teresa ay mas mataas kaysa karaniwan pilit na pinapasigla. Ngumiti si Elena at iniabot ang prutas. Dumalaw lang po, unang beses ko po kasi dito. Naku, nag-abala ka pa. Kinuha ni Aling Teresa ang prutas at inaya siyang pumasok. Pero wala siyang binanggit tungkol sa narinig niyang usapan. Inilibot ni Elena ang kanyang mga mata sa loob ng parlor. May mga bahagi ng wallpaper na tuklap na at may maliit na lamat ang salamin. Mukhang luma na rin ang mga gamit. Sabi niya ay 30 taon na ang parlor pero parang hindi ito naalagaan. Habang nagtitimpla ng kape si Aling Teresa, nagsalita ito. Medyo matumal ang negosyo ngayon. May 2 bagong franchise salon kasi na nagbukas sa kanto. Tumango si Elena. Pero ang narinig niyang usapan tungkol sa interes ay hindi maalis sa isip niya. Parang hindi lang ito simpleng paghina ng negosyo. Tila may mas malalim na problema. Pauwi, malalim ang iniisip ni Elena. Ang paghingi ng passbook, ang kahina-hinalang tawag ni Paulo, ang kalagayan ng parlor, lahat ay tila magkakaugnay. Pero wala pa siyang kasiguraduhan. Sinabi niya sa sarili na baka masyado lang siyang praning. Nang gabing iyon nakahiga si Elena sa kama at nakatingin sa kisame. Ang likod ng asawa niya ay tila napakalayo. Wala pang 1 buwan silang kasal, pero bakit ganito na siya kabalisa? Narinig niya ang ihip ng hangin sa labas. Itinaas niya ang kumot hanggang sa kanyang baba at bumuntong hininga. Okay lang, imahinasyon ko lang siguro to. Gusto niyang maniwala roon. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi basta-basta nawawala.
15 araw matapos silang ikasal, umuwi si Elena mula sa trabaho. Pagbukas pa lang niya ng pinto, ramdam na niya ang tensyon sa hangin. Ang buong pamilya ay nasa sala. Nakaupo si Aling Teresa sa gitna ng sofa habang nasa magkabilang gilid niya sina Marco Paulo at Cristina. Namumula ang mukha ni Aling Teresa. Nang makita siya, biglang tumayo ang biyenan niya. Halika rito! Nanginginig ang boses nito. Ibinaba ni Elena ang kanyang bag at dahan-dahang lumapit. Nay, ano pong problema? Hinampas ni Aling Teresa ang mesa. Umalog ang mga tasa. Wala ka talagang respeto? Ilang araw mo nang binabalewala ang sinasabi ko. Sumama ang mukha ni Elena. Tungkol na naman ito sa passbook. Ilang araw na siyang kinukulit tungkol dito, pero palagi niyang iniiwasan ang usapan. Nay, sinabi ko na po sa inyo na gusto kong ako ang humawak ng pera ko. Magbibigay naman po ako para sa gastusin dito. Nanlaki ang mga mata ni Aling Teresa. Ano, sumasagot ka na sa akin ngayon? Hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Sumabog ang lahat ng kanyang pinipigil na emosyon. Nay, kung ganoon po, bakit hindi ninyo hingin din kay Christina pareho kaming manugang, pero bakit ako lang po ang ginaganito ninyo? Tumahimik ang buong sala. Yumuko si Christina na may halong pagkabigla. Lalong namula ang mukha ni Aling Teresa. Abat, sumingit si Marco. Inakala ni Elena na sa wakas ay kakampihan na siya ng asawa. Pero ang sinabi nito ay kabaligtaran. Elena, may punto si Mama. Ibigay mo na lang para sa kapayapaan ng pamilya. Hindi makapaniwala si Elena. Pati ang asawa niya ay nasa panig ng ina nito. Gumuho ang kanyang mundo. Asawa kita, di ba? Bakit hindi mo man lang ako kampihan kahit minsan? Yumuko si Marco. Si Mama ang nagpalaki sa akin. Ayokong saktan ang damdamin niya. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Elena. 15 araw pa lang pero ngayon niya naintindihan kung ano ang tingin sa kanya sa bahay na ito. Para sa asawa niya, hindi siya asawa kundi isang taong nasa likod lang ng kanyang ina. Hindi na nagsalita si Elena. Tumalikod siya at pumasok sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang maleta. Nanginginig ang kamay niya habang isa-isang inilalagay ang kanyang mga damit, underwear at toiletries, sapat lang para sa ilang araw. Narinig niya ang bulungan mula sa sala pero hindi niya ito pinansin. Isinara niya ang maleta at isinukbit ang bag. Pagbukas niya ng pinto, nakaharang si Aling Teresa sa may pintuan palabas. Saan ka pupunta? Tiningnan ni Elena ng diretso ang kanyang biyenan. Uuwi po ako sa amin. Umigting ang panga ni Aling Teresa. Sa oras na lumabas ka sa pinto, na yan, huwag ka nang babalik dito. Tandaan mo yan. Kumabog ang dibdib ni Elena pero hindi siya natinag. Sa halip humakbang pa siya palapit. Opo, tandaan ko po. Nanlaki ang mga mata ni Aling Teresa, hindi inaasahan ang sagot niya. Nilagpasan siya ni Elena at binuksan ang pinto. Umuulan sa labas. Malalakas na patak ng ulan ang bumabagsak sa semento. Walang payong lumabas si Elena. Elena, narinig niya ang boses ni Marco mula sa likod, pero hindi siya lumingon. Ang mga gulong ng kanyang maleta ay gumulong sa basang kalsada. Nabasa ang kanyang buhok at damit. Hindi niya alam kung ulan ba o luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Naalala niya ang kanyang ngiti noong araw ng kasal. 15 araw pa lang ang nakalipas. Suot ang puting bestida, nangarap siya ng isang masayang kinabukasan. Pero ngayon, para siyang isang takas na tumatakbo sa gitna ng ulan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Sumabog ang kanyang iyak, pero tinakpan ito ng malakas na tunog ng ulan. Samantala, sa loob ng bahay, iba ang nangyayari. Nakatayo si Paulo sa may bintana, pinapanood ang papalayong si Elena. Namutla ang kanyang mukha. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at may tinawagan. Umalis na siya. Anong gagawin natin? Malapit na ang due date ng interes. Wala na tayong oras. Nanginginig ang kanyang boses. Lumapit si Aling Teresa at inagaw ang cellphone mula kay Paulo. Ma, bakit po? Malamig ang tingin ni Aling Teresa. Ako ang nagkamali. Mahina niyang sabi. Lalong namutla si Paulo. Anong ibig niyong sabihin? Wala naman po akong ginawa.
Hinawakan ni Aling Teresa ang braso ni Paulo. Narinig ka ng hipag mo sa veranda. May plano na ako pero sinira mo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Tumingin si Aling Teresa sa labas. Lalong lumakas ang ulan. Kailangan nating siyang pabalikin. Kung wala ang passbook niya, tapos na tayong lahat. Ang boses ni Aling Teresa ay mababa at nagbabanta. Ang sala ay binalot ng katahimikan at ng tunog ng ulan. Wala na ang anino ni Elena sa labas. May itinatagong sikreto sina Aling Teresa at Paulo. At ang sikretong iyon ay higit pa sa kayang isipin ni Elena. Ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Pagod at basang-basa nakarating si Elena sa bahay ng kanyang mga magulang. 2 beses siyang sumakay ng bus at mahigit 1 oras ang biyahe. Puno ng putik ang gulong ng kanyang maleta at tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok. Nang nasa tapat na siya ng pinto, nag-atubili siyang mag-doorbell. Nanginginig ang kanyang kamay. 15 araw pa lang siyang kasal, pero heto siya umuwing bigo. Paano niya haharapin ang kanyang mga magulang? Biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang ina, si Aling Belen, ay nagulat. Elena anak, anong nangyari sa'yo? Sinubukan ni Elena na magsalita, pero walang boses na lumabas. Tanging mga luha ang sunod-sunod na pumatak. Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi nito ininda ang basang damit. Halika, pumasok ka. Magbihis ka muna. Ang kanyang ama, si Mang Nestor na nagbabasa ng dyaryo ay tumayo. Kumunot ang noo nito nang makita ang itsura niya. Anak, anong problema? Nang makita ang ama, tuluyan ng humagulgol si Elena. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Inalalayan siya ng kanyang ama. Maligo ka muna, mamaya na tayo mag-usap. Naghanda ang kanyang ina ng maligamgam na tubig at mga damit. Sa banyo, umiyak ng umiyak si Elena. Ang mainit na tubig ay nagpainit sa kanyang nanlalamig na katawan, pero ang yelo sa kanyang puso ay hindi natunaw. Paglabas niya may nakahain ng mainit na sinigang sa mesa. Nagmamadaling niluto ito ng kanyang ina. Kumain ka muna anak, kailangan mo ng mainit sa tiyan. Umupo si Elena. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kutsara. Hinagod ng kanyang ina ang kanyang likod. Dahan-dahan lang, isang subo pa lang muli na namang bumuhos ang kanyang mga luha. Ito ang pamilyar na lasa ng luto ng kanyang ina. Sa loob ng 15 araw sa bahay ng kanyang biyenan kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang ganitong init. Ngayon sa isang kutsarang sinigang lahat ng kanyang hinanakit ay lumabas. Nang matapos kumain, ikinuwento ni Elena ang lahat. Ang paghingi ng passbook, ang pananahimik ng asawa, ang kahina-hinalang tawag ni Paulo, at ang narinig niya sa parlor. Ang kanyang ama ay nakahalukip-kip lang habang nakikinig. Ang kanyang ina ay panay ang buntong hininga. Nang matapos siya nagsalita ang kanyang ama. Tama ang ginawa mo anak. Hindi mo kailangang magtiis sa isang sitwasyon na inaabuso ka. Napatingin si Elena sa ama. Hindi porket kasal ka na kailangan mong tiisin ang lahat. Buhay mo yan. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Sumang-ayon ang kanyang ina. Oo nga, bakit mo ibibigay ang passbook mo, pera mo yan? Gumaan ang pakiramdam ni Elena. Akala niya siya ang may kasalanan. Hindi pala. Nang gabing iyon sa kanyang dating kwarto, sinubukan niyang matulog. Nakasabit pa rin sa pader ang mga litrato niya noong college. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Marco. Hindi niya sinagot. Tumawag ulit. Hindi pa rin niya sinagot. 10 beses, 20 beses, 30 beses. Walang tigil. Ginawa niyang silent ang phone at itinago. Kinabukasan, 79 na missed calls ang bumungad sa kanya. At 2 dosenang text messages. Binasa niya ang mga ito. Pinataas mo ang presyo ni Mama. Umuwi ka na. Anong kahihiyan to sa harap ng mga kamag-anak? Sinira mo ang pangalan ng pamilya. Ikaw ang may responsibilidad dito. Ganyan ba ang dapat gawin ng isang manugang magsusumbong sa magulang? Nakakahiya ka? Nanginginig ang kamay ni Elena. Sa 79 na tawag at 2 dosenang text, wala ni isang tanong na, okay ka lang ba? Nasaan ka? Sorry, nag-aalala ako. Lahat ay tungkol sa ina niya, sa kahihiyan ng pamilya sa sarili niya.
Nawalan ng lakas si Elena. Gumuho ang kanyang puso. Ano lang ba talaga ako para sa kanya? Bulong niya. 1 taon at kalahati silang magkasintahan. Akala niya mapagkakatiwalaan niya si Marco. Umiyak siya sa tuwa noong nag-propose ito. Naniwala siya sa pangako nito na habang buhay. Pero ngayon ang asawa niya ay hindi man lang nagtanong kung okay lang siya matapos siyang umalis sa gitna ng ulan. Hindi na umiyak si Elena. Pagod na siya. Nang umaga, tinanong ng kanyang ama kung tumawag ba si Marco. Ipinakita niya ang telepono. Matagal itong tiningnan ng kanyang ama. Ito ba ang text ng isang asawa? Wala man lang pag-aalala sa'yo. Ibinaba ng kanyang ama ang telepono. Si Mang Nestor ay isang retiradong pulis. Naging matalas ang kanyang mga mata. Elena anak, sa tingin ko may kakaiba sa pamilyang yan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Masyado silang nagmamadali na makuha ang pera mo. Hindi normal yan. At yung narinig mo sa telepon to yung gamitin ang pangalan ng hipag. Parang may tinatakasan sila. Seryoso ang tingin ng kanyang ama. Ako na ang bahala. May mga dati akong kasamahan na pwedeng tumulong. Pinatay ni Elena ang kanyang telepono. Ayaw na niyang makita ang mga text ni Marco. Habang nakahiga, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Paulo. Gamitin mo na lang ang pangalan ng hipag ko. Malapit nang maayos to. Ano ang ibig sabihin noon? At ang sinabi ni Aling Teresa, may plano na ako pero sinira mo. Anong plano? Posible kayang simulat sa pulsya na ang target nila. Nanginig si Elena sa ilalim ng kumot. Hindi ito dahil sa lamig. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanya. Hindi siya makatulog. Ang imahe ng malamig na tingin ng biyenan niya, ang likod ng kanyang asawa, at ang boses ni Paulo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Hindi pa niya alam, pero ang katotohanang naghihintay sa kanya ay mas malala pa sa kanyang inaakala. 4 na araw na ni Elena sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi pa rin siya mapakali. Ang mga salita ni Paulo ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang cellphone. Binuksan niya ang kanyang banking app at chinek ang kanyang credit information. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang resulta. Napatulala si Elena. Nanlamig ang buong katawan niya. Personal loan, 6 million pesos. Date of release, 9 months ago. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi ako nag-loan. Bulong niya. Paanong nangyari ito? Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan noong college, si Ana, na nagtatrabaho sa credit department ng isang malaking bangko. Ana, tulungan mo ako. May loan na nakapangalan sa akin pero hindi ako ang kumuha. Naging seryoso ang boses ni Ana. Ano, sandali, i-check ko. Ibigay mo sa akin ang SSS number mo. Ibinigay ni Elena ang kanyang mga detalye. Ilang sandali pa nagsalita si Ana. Elena, ito ay isang non-face-to-face mobile loan na inaprubahan 9 na buwan na ang nakakaraan. Lahat ng verification ID personal details nakapangalan sa'yo. Namutala si Elena. Hindi ako nag-apply niyan. Elena, sabi ni Ana. Posibleng may nanloko sa'yo para makuha ang one-time password OTP mo. O kaya naman ginamit nila ang phone mo para sa verification. Biglang naalala ni Elena ang nangyari 9 na buwan na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, abala sila ni Marco sa paghahanda ng kasal. Sabi noon ni Marco, tingnan natin kung anong loan ang pwede nating makuha para sa kasal. Gamitin natin ang phone ko para mas madaling i-compare ang mga bangko. Hiningi ni Marco ang litrato ng kanyang ID at ang OTP na dumating sa kanyang cellphone. Nagtiwala siya. Nang tanungin kung saan ipapadala ang mga dokumento, sinabi ni Marco na sa bahay na lang nila dahil doon din naman sila titira. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Marco na na-decline ang loan application nila. Naniwala si Elena. Pero ang totoo, naaprubahan ito. Ang 6 na milyong piso ay na-release sa pangalan niya. Ang mga notifikasyon ay napunta sa cellphone ni Marco at ang mga sulat ay sa bahay ng mga biyenan niya. Kaya wala siyang kaalam-alam. Teka, i-check ko kung saan napunta ang pera, sabi ni Ana. Ilang sandali pa narinig ni Elena ang nanginginig na boses ng kaibigan. Elena, ang buong 6 na milyong piso ay na-transfer sa account ng isang Paulo Santos. Nabitiwan ni Elena ang cellphone.
Paulo Santos, ang kanyang bayaw. Ang pera ay napunta sa kapatid ng kanyang asawa. Napaupo si Elena sa kama. Lahat ay plinano. Ang 1 taon at kalahating relasyon, ang matamis na proposal, ang masayang kasal, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya pinakasalan ni Marco dahil sa pag-ibig, kundi para sa pera. Humagulgol si Elena. Bakit hindi niya napansin ang tanga-tanga niya? Nawala na ang kanyang ipon at ngayon baon pa siya sa utang na 6 na milyong piso. Isang utang na aabutin ng mahigit 10 taon bago mabayaran. Nang tumigil siya sa pag-iyak, tumingin siya sa salamin. Isang wasak na babae ang nakita niya. Kumatok ang kanyang ina. Anak, okay ka lang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumabas. Ikinuwento niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Namula sa galit ang kanyang ama. Mga walang hiya, pinlano nilang lahat ito. Niyakap siya ng kanyang ina. Anak, anong gagawin natin? Hindi pwedeng wala tayong gawin, i-report natin sa pulis. Sigaw ng kanyang ama. Tay, sandali po. Pigil ni Elena. Kailangan muna nating mangalap ng ebidensya. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang isip ni Elena. Tinawagan niya ulit si Ana at humingi ng kopya ng lahat ng loan documents at transfer records. Screenshot din niya ang lahat ng text messages nila ni Marco. Tiningnan niya ang sarili. Hindi na siya iiyak. Babawiin niya ang lahat. At higit pa roon, hindi tumigil si Mang Nestor. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon bilang retiradong pulis. Inimbestigahan niya ang pamilya Santos. Ilang araw ang lumipas, umuwi siyang may dalang mga litrato sa cellphone. Anak, tingnan mo ito. Ang unang litrato ay kuha sa likod ng parlor. May nakapaskil na papel, Final Demand to Pay. Nakasulat ang pangalan ni Paulo Santos at ang pangalan ng isang 5 hanggang 6 na lending company. Sunod-sunod na litrato ng mga demand letter mula sa iba't ibang nagpapautang. Tay, ano po ito? Hindi lang iisa ang utang ng bayaw mo. Nagtanong-tanong ako sa mga tindahan diyan. Ikinuwento ng kanyang ama na nakausap niya ang may-ari ng isang sari-sari store malapit sa parlor. Ay, yung parlor ni Aling Tess, matumal na yan. At yung anak niyang bunso si Paulo, laging hinahanap ng mga lalaking nakamotor. Mga kolektor yata ng 5 hanggang 6. Nagsisigawan pa. Paulo, magbayad ka. Doon nakumpirma ni Mang Nestor na malaki ang problema ni Paulo. Tinawagan ulit ni Elena si Ana para alamin ang kabuang utang ni Paulo. Kinabukasan tumawag si Ana. Elena, grabe. May 1.5 milyong piso siyang credit card debt. May 5.5 milyong piso siyang utang sa iba't ibang lending companies. At base sa mga demand letter na nakita ng tatay mo, tinatayang aabot sa 25 milyong piso ang utang niya sa mga 5 hanggang 6. Lahat-lahat mahigit 32 milyong piso. 32 milyong piso. Hindi makapaniwala si Elena. Hinampas ng kanyang ama ang mesa. Kaya pala ginamit kanila para maging ATM. Para kang ginawang panakipbutas sa utang ng kapatid niya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi siya minahal. Ginamit lang siya. Hindi ako papayag na ganito na lang, matigas na sabi ni Elena. Nagsimula siyang ayusin ang lahat ng ebidensya. Ang loan documents, mga litrato ng demand letter, ang recording ng usapan ng kanyang ama sa may-ari ng sari-sari store at lahat ng text messages ni Marco. Inilagay niya lahat sa isang folder. Handa na siya. Nang mga sandaling iyon, tumawag si Marco. Elena, pinatawag ni Chio, ang panganay na kapatid ni Papa, ang buong pamilya. Kailangan mong pumunta para humingi ng tawad sa ginawa mo. Huminga ng malalim si Elena. Sige, pupunta ako. Anak, delikado yan, sabi ng kanyang ina. Hinawakan ni Elena ang folder. Okay lang, Nay. Ngayon ako naman ang magsasalita. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tingnan natin kung sino talaga ang dapat humingi ng tawad. Dumating ang araw ng family meeting. Formal na nanamit si Elena at nagpunta sa bahay ng mga biyenan. Dala niya ang folder ng ebidensya. Pagpasok niya, nakapalibot ang mahigit 10 kamag-anak sa sala. Sa gitna nakaupo ang kanilang tiyo, isang respetadong negosyante. Nakatayo si Aling Teresa sa tabi nito, namumugto ang mga mata, tila biktima. Si Marco ay nakayuko sa isang sulok. Wala si Paulo. Ikaw ba si Elena? Tanong ng tiyo.
Opo, umupo ka. Pinatawag ko kayo para ayusin ito. Bakit ka umalis ng bahay? Humingi ka ng tawad sa biyenan mo. Sumang-ayon ang mga kamag-anak. Walang respeto, sabi ng isa. Umiiyak na nagsalita si Aling Teresa. Ano bang kasalanan ko? Hiniling ko lang na ipahawak ang passbook niya pero umalis siya ng bahay. Hindi ako makatulog sa kaiisip. Bumuhos ang mga akusasyon kay Elena. Nanginginig ang kanyang kamay sa hawak na folder. Si Marco ay nanatiling tahimik. Tumayo si Elena. Tumahimik ang lahat. Tiyo at sa lahat po ng naririto, nagsimula siya kalmado ang boses. Bago niyo po ako husgahan, tingnan niyo po muna ito para malaman natin kung sino ang dapat humingi ng tawad. Inilabas niya ang mga dokumento at inilatag sa mesa. Ang unang dokumento ay ang listahan ng utang ni Paulo Santos. Mahigit 32 milyong piso po lahat. Nagbulungan ang mga kamag-anak. Ano 32 milyong piso? Namutla si Aling Teresa. Itinuro ni Elena ang pangalawang dokumento. Ito naman po ang 6 na milyong pisong loan na nakapangalan sa akin na nailipat sa account ni Paulo nang wala akong kaalam-alam. Nanlaki ang mga mata ng Tiyo. Ano ninakaw niyo ang pera ng manugang niyo? Opo. Nilinlang po ako ni Marco bago kami ikasal. Pinalabas niyang na-decline ng loan pero ang totoo kinuha nila ang pera. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga matang mapanghusga ay napunta na kina Aling Teresa at Marco. Tumayo si Aling Teresa. Kasinungalingan yan. Hindi yan magagawa ng anak ko. Inilabas ni Elena ang pangatlong ebidensya. Ito po ang mga litrato ng demand letter sa parlor at ang recording ng testimonya ng kapitbahay nyo tungkol sa mga 5 hanggang 6 na naniningil kay Paulo. Nanghina si Aling Teresa at napaupo. Hinampas ng Tiyo ang mesa. Teresa, ano to? Niloko nyo ang isang inosenteng babae para lang ipambayad sa utang ng anak mo. Anong kahihiyan to sa apelyido natin? Nagsalita si Marco. Tiyo, wala po akong alam. Sinunod ko lang po ang utos ni Mama. Sinungaling sigaw ni Aling Teresa. Totoo po. Siya ang nag-utos sa akin na kunin ang ID at OTP ni Elena. Siya rin ang nagsabi na sa bahay natin ipa-deliver ang mga sulat. Tumayo ang Tiyo na mumula sa galit. Kaya pala pinilit niyo silang ikasal para pagnakawan. Sa harap ng lahat nagsalita si Elena. Sa harap ninyong lahat, idinedeklara ko po, makikipag-annulment ako kay Marco Santos. Nagulat si Marco, at babawiin ko ang lahat ng kinuha niyo sa akin sa legal na paraan. Kakasuhan ko kayo ng estafa. Biglang sumugod si Aling Teresa. Walang hiya ka. Pero bago pa siya makalapit, bigla siyang natumba. Nawalan siya ng malay. Mamagsigaw ni Marco. Naging magulo ang lahat. Nagtawag sila ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Marco si Elena. Elena, patawarin mo ako. Utos lang ni Mama ang lahat. Binitawan ni Elena ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang mga mata. Huli na ang lahat. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Habang inihahanda ang annulment case, natuklasan ng abogado ni Elena ang isang malaking sikreto mula sa kanilang marriage certificate at sa mga dokumento mula sa NSO. Elena, nakita mo na ba ito? Ipinakita ng abogado ang family record ni Marco. Ang pangalan ng ina niya ay hindi si Teresa Santos. Si Aling Teresa. Madrasta mo lang pala siya, Elena. Ang tunay na ina ni Marco ay pumanaw na noong 5 taong gulang pa lang siya. Si Paulo ang tunay na anak ni Aling Teresa. Ngayon, naintindihan na ni Elena ang lahat. Ang kawalan ng litrato ni Marco, ang pagkakaiba ng trato ang laging pagyuko ni Marco. Hindi siya kailanman itinuring na tunay na anak. Isang gabi dumating si Marco sa bahay nila. Payat at mukhang pagod. Alam ko na ang lahat, sabi niya. Hindi ko pala tunay na ina si Mama. Ikinuwento niya ang kanyang buhay. Kung paano siya laging pinaparamdam na iba siya. Kung paano laging nauuna si Paulo. Kung paano niya ginawa ang lahat para lang matanggap at mahalin ng kanyang madrasta. Pati ang pagpapakasal sa'yo. Plano pala niya para ipambayad sa utang ni Paulo. Biktima lang din ako, Elena.
patawarin mo ako. Lumuhod si Marco sa kanyang harapan umiiyak. Naawa si Elena pero buo na ang kanyang desisyon. Maaring biktima ka rin, Marco. Pero asawa kita. Dapat prinotektahan mo ako. Pero sa bawat pagkakataon, sila ang pinili mo. Hindi ako. Patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Ang patawad na hinihingi mo, hindi para sa akin yan. Sabi ni Elena. Humingi ka ng tawad sa sarili mo at sa mga taong nanloko sa'yo sa loob ng 32 taon. Tumalikod si Elena at hindi na lumingon pa. Ang kaso ay umusad. Dahil sa kaguluhan na ginawa ni Paulo sa City Hall, kung saan nagtatrabaho si Elena, sumugod ito at nagwala na dagdagan ang kanyang kaso at agad siyang ikinulong. Nasentensyahan siya ng 3 taong pagkakabilanggo. Si Aling Teresa naman matapos ang unang pagkahimatay ay na-stroke. Naging paralisado ang kalahati ng kanyang katawan at hindi na makapagsalita ng maayos. Ang parlor ay naibenta para ipambayad utang. Si Marco ay nag-resign sa trabaho at naging construction worker para matustusan ang gastusin sa ospital at bayaran ang utang kay Elena. Ang asawa ni Paulo, si Cristina, ay kinuha ang natitirang 80,000 piso na emergency fund ni Aling Teresa at tumakas. Iniwan niya si Paulo at hindi na nagpakita. Lahat ay nagbayad sa kanilang mga kasalanan, karma. Lumipas ang 6 na buwan. Naging pinal ang kanilang annulment. Sa kasunduan na ibalik kay Elena ang halos lahat ng kanyang pera. Ang natitirang 30,000 piso ay hinuhulugan ni Marco buwan-buwan. Makalipas ang 3 taon, si Elena ay naging isang matagumpay na team leader sa kanilang opisina. Masaya siyang namumuhay sa kanyang sariling kondo. Isang araw nakilala niya si David, isang engineer mula sa isang construction firm na madalas magkaroon ng transaksyon sa kanilang opisina. Si David ay isang mabait, matatag at seryosong lalaki. Dahan-dahan niya itong niligawan. Pagkatapos ng 1 taon, ikinuwento ni Elena ang kanyang buong nakaraan. Hindi mo kasalanan yun, Elena. Sabi ni David, hawak ang kanyang kamay. Sa halip hinahangaan kita dahil nalampasan mo ang lahat. Ang mahalaga sa akin ay kung sino ka ngayon. Nagpakasal sila sa isang simple at pribadong seremonya sa tabi ng dagat. Salamat, Tainay. Dahil sa inyo nakatayo ulit ako, sabi ni Elena sa kanyang mga magulang. Si Aling Teresa ay nanatili sa isang home for the aged, walang dumadalaw. Si Paulo ay nasa kulungan nagsisisi. Si Marco ay patuloy na nagtatrabaho para sa kanyang mga kasalanan. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na naglakad sina Elena at David sa dalampasigan. 3 taon na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang bahay na iyon sa gitna ng ulan. Akala niya katapusan na. Yun pala, simula pa lang. Pagkatapos ng bawat bagyo, laging sumisikat ang mas maliwanag na araw. At para kay Elena, ang araw na iyon ay nagsisimula pa lamang. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana ay mag-iwan kayo ng isang komento para sa ating bida. Ang inyong suporta ay maaaring maging lakas para sa iba na dumaraan din sa pagsubok. Hanggang sa muli.